Bago ako magpatuka ng manok ay nililinisan ko muna ang kanilang mga painuman. Yan ang ginagawa ko araw-araw. At dahil umulan kahapon, ako ay magbabacterial flushing para maiwasang magkasipon ang mga manok, lalo na yung mga sisiw na nabasa ng ulan. Ang ipapainom ko sa kanila ay antibacterial. Nagtitimpla lang ako ng gamot sa isang lalagyan at hinahati ko na sa kanilang lahat. Yung kasya lang sa kanilang lahat ang tinitimpla kong gamot. Tinatansya ko na lang. At kailangang haluin ng mabuti para matunaw ang lahat ng powder. Ang unang pinapainom ko at pinapatuka ay lahat ng mga alpas. Para hindi sila manggulo pag nagwalis ako at pag nilabas ko yung mga sisiw na nasa kahon. Habang busy sila sa pagtuka, ako naman ay magwawalis at ilalabas ko na ang mga sisiw sa kahon at ilalagay sa scratch pen. May mga sisiw pa rin natuka dito sa may kubo. Dito sila sanay tumuka, hindi sila sumasali dun sa may hagdan. Kaya nilagyan ko rin sila dyan ng patuka. Habang tumutuka sila, nilinis ko ang paglalagyan ko ng mga scratch pen para sa mga sisiw na nasa kahon. Inilipat ko na nga pala itong huling napisang mga sisiw, yung mga anak ng white. Nilipat ko na sa malaking brooder dahil maliit na yung kahon na pinaglalagyan ko sa kanila. Para maluwang, para hindi sila sikip. Nandito na sila sa malaking brooder. Hindi sila masikip. Inumpisahan ko ng ipupad ang lahat ng scratch pen na paglalagyan ko ng mga ibang sisiw na nasa kahon pa. Magkakahiwalay na rin sila ng lalagyan ng kahon kapag gabi dahil masikip na sila pag sa isang kahon ko lang nilagay. Medyo malalaki na rin kasi yung mga sisiw. At yan, isa-isa ko na nga silang nilagay sa bawat scratch pen nila. Medyo nakakapagod kapag sisiw pa lang ang mga inaalagaan dahil maselan ang mga sisiw. Hindi pwedeng malamigan dahil pag nalamigan niya nagkakasipon agad. Dapat lagi mo rin silang obserbahan para unang symptoms pa lang ng sakit nila ay magamot na agad para mabilis gumaling. Medyo malalaki na sila kaya hindi na sila makakalusot dito sa natin. Sa labas ko na nalalagay ang kanilang patukaan para hindi sila hindi na dumihan ang patukaan. Ito yung baling sa bunker. Ngayon ko lang binaba. Maya-maya ko sila patupain. Kaya ko muna humipot. Medyo malalaki na baka. Palpasan ko itong una. After ng ilang minuto pagkatapos ko silang paiputin, ayan, inipod ko na sila at patutukain ko na. At paniguradong gutom na ang mga sisiw na yan. Nilalagyan ko ng harang sa bawat pagitan ang mga scratch pen para hindi sila agawan ng mga alpas na manok. Sa labas na kasi ng scratch pen nilalagay ang patuka nila para hindi nila naaapakan, para malinis lagi ang kanilang patuka. Naninibago pa itong bagong baba ko.
pagkatapos kong patukain ang lahat ng sisiw, yung mga malalaki naman ang pinatuka ko. Bago mag alas 8 ay tapos na akong magpatuka sa kanilang lahat. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!